Sa nakaraan nating episode ng Kaiju number 8 manga review, sa gitna ng nagbabadyang pagkatalo, isang halimaw ang muling lumitaw, si Kafka Hibino bilang Kaiju number 8. Sa isang napakalakas na suntok, agad niyang pinabagsak at winasak ang kalaban. Ngunit hindi lang si Kafka ang nagpatunay ng kanyang lakas. Si Kikoro Shinomiya rin buong tapang na hinarap ang pinakamapait na ilusyon na nilikha ni Kaiju number 15 gamit ang alaala ng kanyang ama. At sa huli, pinugutan niya ng ulo ang kalaban, tanda ng kanyang walang takot na paninindigan. Ngunit bago tuluyang matapos ang laban, tumingin si Kikoro kay Captain Narumi at ngumiti. "Ikaw naman, Master, ipakita mo sa disipulo mo ang iyong galing. Ngayon, sisimulan natin ang bagong yugto ng digmaan kung saan ipapakita ni Captain Narumi ang tunay na lakas ng isang leader ng Defense Force." Sa pagbubukas ng eksena, makikita ang isang mahigpit na pagsasanay sa loob ng unang dibisyon. Mahigpit na nakamasid si General Isao Shinomiya habang binibigkas ang mga salitang tumatak kay Narumi. "Ipakita mo sa akin ang iyong mga kakayahan. Hindi ko kailangan ng isang walang silbing opisyal na puro salita lang." Napasabi na nga lang itong si Narumi noon na kahit isang beses hindi ko man lang napahanga ang matandang ito. At bumalik nga yung eksena mga lods kung saan ay patuloy na nakikipaglaban itong si Captain Narumi sa Kaiju. Kitang kita sa bawat galaw niya ang bilis at diksi, halos hindi na maabot ng mata. Ngunit sa command center, ramdam na ramdam ang tensyon. 15 minuto na ang lumipas simula nang mag full release si Captain Narumi. Ang sync stress niya ay nasa level 3 na. Ibig sabihin nito malapit na siyang mag-overheat. Isa na lang ang paraan para makabawi. Kailangan niyang makalapit sa Kaiju. Pero masyadong dominante ang halimaw. Bawat kilos ni Narumi agad na nakokontra. Sabi pa ng command center, kung makakapasok lang si Captain Narumi sa loob ng distansya, baka may pag-asa pa. Sa gitna ng tensyon, biglang sumugod si Captain Narumi. Isang mabilis na galaw na halos hindi na nasundan ng mata ng mga nasa command center. Napasabi na nga lang sila na ang lapit niya. Nakapasok siya sa distansya ng Kaiju. Ngunit hindi nga nagpakita ng kaba ang halimaw. Bagkus nangisi pa nga ito. Sinabing, "Kilala ko yung galaw na yan. Si Kaiju number 1 ang tinaguri ang Future Sight Kaiju. Ang halimaw na nakikita ang hinaharap." Pero ang katotohanan, ang tinatawag na pseudo foresight, binabasa nito ang mga electrical signals mula sa katawan ng target. At gamit ng impormasyong iyon, nahuhulaan nito ang susunod na galaw ng kalaban. Dagdag pa nga ng Kaiju, hindi mo kailanman mapepredict ang galaw ng isang inorganic threat. Lahat ng walang buhay, hindi mo mababasa ang kilos nun. Dahil nga dito lalong nahihirapan si Narumi sa sitwasyon. Sa gitna ng bakbakan, ramdam na ramdam ang tensyon sa command center. Habang patuloy naman ang labanan, halatang napapansin ng lahat sa command center kung gaano kalupit ang galawan nito ni Captain Narumi. Kahit gaano pa kalakas ang halimaw na kalaban niya, nagagawa pa rin niyang makipagsabayan dito. Napasabi pa nga sila na ang kakayahan nga daw nito ni Narumi sa close combat ay ka-level na mismo ng kay Vice Captain Hoshina. Itong si Hoshina ang kinikilalang pinakamahusay sa buong Defense Force pagdating sa close combat. At sa pagpapatuloy nga ng labanan ni Narumi at ng Kaiju, ginamit ni Narumi ang isa sa mga teknik niya, ang Squadron Style Gunsword Technique number 1, Eruption Slash. Ngunit napasalita nga itong Kaiju at sinabing, "Alam ko rin ang teknik na yan." At sa isang iglap, ginamit ni Kaiju ang paligid. Ang tubig na nakapalibot sa kanya ay biglang naging parang panangga niya. At muli ngang umatake itong si Narumi gamit ang number 2 technique, Slash Salvo. Ngumisi nga lang itong Kaiju at nagsalita na, "Alam ko rin ang technique na yan." Sunod-sunod na nga ang naging atake nito ni Narumi gamit ang iba't ibang technique ng kanyang gunsword style. Number 1, Eruption Slash. Number 2, Slash Salvo. Number 3, Thunder Fire. Number 4, Flame Shower. Number 5, Sky Turner. Number 6, 7 Branch Sword. Ngunit imbis na mabigla, ngumisi lang ang Kaiju na kalaban niya mga lods. Alam ko ang lahat ng mga teknik na yan dahil ibinigay sa akin ang mga alaala ni Isao Shinomiya. Nagpatuloy ang sagupaan at mas lalong naging malinaw kung bakit napakahirap talunin ang halimaw na ito.
Sa bawat banggaan, kitang-kita ang pinsala na unti-unting tumatagos kay Narumi. Isang report ang natanggap ng command center na matindi ang nagiging pinsala sa katawan ni Narumi. Iba't ibang mga bali sa kanyang ribs at buto at ganun din ang mga hindi mapigilang pagdurugo. Nagsalita nga itong Kaiju na isa kang kabiguan, Gen Narumi. Sa mga alaala ni Isaw, may mga salitang nakatanim, mga salitang para sa isang tulad mo. Hindi ko kailangan ng inutil na opisyal. At habang naghahanda nga ng isang matinding pag-atake itong Kaiju, sumigaw ito ng mamatay ka rito. Kumpiyansang-kumpiyansa nga ang Kaiju na ito na wala nang magiging laban itong si Narumi sa kanyang kapangyarihan. Wala kang magagawa laban dito. Isang bala ang biglang tumama. Nagulat nga itong Kaiju. Ha? Natamaan ba ako? Ay hindi, gasgas lang to. Doon nakita si Narumi hawak ang kanyang sandata. Lumalaban pa rin kahit sugatan. Di mo kailangan tignan ako ng ganyan, Ginoong Isaw. Ngayon, handa na ako para pahangain ka. Nagbago nga yung aura ni Narumi dito mga lods. Bigla siyang sumugod, isang mabilis na pag-atake. Tinamaan ang Kaiju at sunod-sunod ang mga hiwa nito. Nagulat yung halimaw. Hindi ito inaasahan na tatama sa kanya si Narumi. Lalo't dati hindi man lang ito makalapit. Napasabi na nga lang itong Kaiju na hindi ito kasama sa mga alaala ni Isaw Shinomiya. Nagbago ang kulay ng kanyang mga mata. At umatake nga itong Kaiju kay Narumi mga lods. At napasabi naman itong si Narumi na nakikita ko yan. Bibitagin mo ako ng atake mo sa harap, sabay pipigilan ng aking mga paa. At isa pang atake ang gagawin ng Kaiju at nagsalita nga ulit itong si Narumi na kita ko rin yan. Gagawa ka ng 5 orb. Gagamitin mong depensa habang ikaw ay nag-aabang sa likod, handang umatake anumang oras. Habang nagpapalitan nga ng atake itong si Narumi at ang Kaiju, bigla pa nga nagsalita itong si Narumi na paglingon mo sigurado magpapakuwala ka ng immobilizing water attack. Napatingin na nga lang itong Kaiju, nagulat na ano to? Hindi siya makapaniwala mga lods. Lahat talaga ng kilos niya, lahat ng galaw niya, alam na ito ni Narumi. Bigla nga sumagi sa isip ni Narumi yung mga salitang dati niyang naririnig na hindi ko kailangan na isang inutil na opisyal. Naalala niya yung unang pagkakataon na nakaranas siya ng matinding pagkatalo. Sinubukan niyang sumuntok, sinubukan niyang sumipa, sinubukan niyang umatake gamit ang espada. At kahit sa baril, buong lakas niyang pinaputok. Pero wala. Kahit anong gawin niya, hindi niya kayang tumapat sa kakayahan ni Isaw. Mula noon, hindi na tumigil si Narumi sa pagpupursigi. Araw-araw siyang nagsanay. Gabi-gabi niyang pinilit na lumakas. At bawat laban na kanyang pinanalo, mas lalo niyang gustong makita na kahit konting reaksyon mula kay Isaw. At kahit napili pa nga siya sa pinakaangkop na gumamit ng weapon number 1, hindi man lang siya pinuri nito. Walang bakas ng paghanga. At sa paglipas ng panahon, si Isaw ay tumanda at unti-unti nang nagpaubaya sa tungkulin. Hanggang sa isang araw na tuluyan nang mawala itong si Isaw. Bumalik nga yung eksena sa kasalukuyan. Galit na ngayon si Narumi. Sa isip niya parang si General Isaw ang kanyang kaharap. Sumigaw siya na nakakainis ka. Di kita hayaang tumigil habang lamang ka pa. Gusto kasi ni Narumi mga lods na ipakita dito kay General Isaw na malakas na siya. Karapat dapat siya sa posisyon bilang leader. Lumipat nga yung eksena doon sa headquarters. Talagang nag-aalala ang lahat ng tao doon. Nadetect namin na ang Kaiju weapon number 1 ay nagpapakita ng hindi normal na lakas na output. Sabi pa nung isa, tumataas ng sobrang physical at mental na strain level ni Captain Narumi. At yung isa nga ay nagtataka na anong nangyayari? Wala kami idea, sir. Wala pa kaming nakitang ganito sa kahit anong numbers weapon noon. At sabi nga nung isa na ang utak ng kapitan halos di nakakayanin. Kung magpapatuloy to, baka tumagal na lang siya ng 1 pang minuto. At naguguluhan na nga din itong Kaiju mga lods. Tanong nga niya sa sarili niya na papaano at saan nanggagaling yung mga atake ni Narumi? Hindi ko siya mahanap, hindi ko siya maiwasan, hindi ko rin maprotektahan ang sarili ko. At sasabi nga rin niya na
Nababasa niya ang bawat galaw ko. Bawat kilos ng water orb ko. Parehong opensibo at depensiba. Alam niya. At sinabi nga nung kaiju na kalaban niya mga lods na ang kakayahan ng weapon number 1 ay dapat pseudo foresight Kakayahang bumasa ng electrical signal sa loob ng katawan ng target upang mapredict ang susunod nitong kilos. Ngumiti na nga lang si Narumi mga lods at napasagot siyang, oo, ganun nga yun noon. Nung number 1 pa siya. Dagdag pa nga nito, hindi lang electrical signals ang kaya niyang basahin ngayon. Nararamdaman ko ang galaw at mga electrons, ang mga pagbabago ng temperatura, ang anyo ng paligid at bawat detalye ng lokasyon gamit ang mga mata sa katawan ko. At gamit ang impormasyong yan, kaya kong hulaan ang mangyayari gamit ang aking isip. Literal na kapangyarihan ito na makita ang hinaharap. Isang kapangyarihan, ako mismo ang nakabuo. Galit na galit nga yung kaiju mga lods at nagsalita ito na, hindi pwede to. Tumigil ka na sa kalokohan mo. Ang abilidad na yan ay wala sa alaala ni General Isao. Pero ngumiti lang itong si Narumi at sumagot na, syempre wala. Dahil ito ay sadyang ginawa. Ito ang aking ace in the hole. Ang sandata kong idinisenyo para pamanghain ka. At natataranta nga itong kaiju at gumagawa ng panibagong atake at depensa. At sinabi nga nung kaiju na, hindi maganda to. Kailangan kong gumawa ng panibagong depensa. At ayun nga mga lods, itong si Narumi napangiti at seryosong tingin. Nakikita ko na ang pinira-piraso mong bangkay. Kasabay nun mga lods ang isang matinding atake. Ang Squadron Style Gun Sword Technique number 6, 7 branch sword. At lumipat nga yung eksena mga lods sa isang flashback. Flashback ito ni Itami. Ito nga pala yung tagpo mga lods na nag-uusap etong si General Isao at etong si Itami. Sinasabi dito na maaring siya yung leader. Pero sino nga ba siya kapag wala nakakakita? At ayun nga mga lods ay patuloy itong nagsasanay, patuloy sa pagpapalakas. At sinabi nga nito ni Itami doon kay Isao na para sa isang taong sobrang stricto sa mga patakaran, naging sayo ka pa rin ng ganitong oras. Nag-aalala lang ako, sagot nga nito ni Isao. At sumagot itong si Itami na maabutan ka ni Narumi, hindi ba? At sinabi nga ni Itami mga lods na eto nga daw si Narumi, masyado daw ito pasaway. Palagi nga daw ito na nauhuli, madalas nga itong wala, paglabag sa mga patakaran at pagiging magulo. At yun nga daw malapit na daw ito matanggal sa serbisyo. At sumagot naman itong si General Isao na sa nakikita nga daw niya, isa daw itong tunay na mandirigma. At sigurado nga daw ito na balang araw, itong si Narumi ay magiging isang haligi ng first unit. At habang kulang pa nga daw sa karanasan, sa panalo at pagkatalo itong si Narumi, mananatili daw munang pader itong si General Isao. Hindi daw siya maaaring makita na kahabag-habag sa kalagayan. Hindi hanggat hindi pa nagiging tunay na mandirigma ang batang yon. At bigla ngang bumalik dun sa kasalukuyan mga lods at nagsalita itong si Itami na, nakikita mo ba ito Isao? Ang binhing itinanim mo ay tuluyan ng tumubo. Sa wakas, nasa tamang landas na siya para maging isang tunay na mandirigma. At lumipat nga kay Narumi mga lods at sinabi nito na, hoy matandang unggoy, ano, ayos ba yun? Napaluha ka na ba ha? Kahit konti. Dagdag pa nga nito na, buwisit, hindi ko kayang maisip kung anong itsura mo kapag umiiyak ka. Tahimik at mabigat ang eksena. Si Narumi habang inaalala si General Isao. Sa isip niya, parang gusto niyang magbiro, pero ramdam mo rin yung lungkot at respeto. Lumipat nga yung eksena doon sa may Chopu Airport. Patuloy na naglalaban itong si Vice Captain Hoshina at yung kaiju number 12. Sa bawat atake nga nito ni Hoshina ay tila walang epekto sa halimaw na ito. Sabi ng nasa command center na, hindi pa ako nakakakita ng ganitong klaseng laban, na si Vice Captain Hoshina nasasapawan siya ng isang maliit na halimaw. At dito nga nagwawakas ang episode natin ngayon mga lods. Matapos sa matinding bakbakan, tumayo si Captain Narumi, may ngiti sa kanyang labi at kumpiyansang tinig na, tapos na rito ang laban ko. Ngayon oras na para makita ng lahat ang tunay na lakas ni Vice Captain Hoshina. Kaya sama-sama tayong abangan ang susunod na episode dito lang sa Anime Kwento Hub, kung saan ang paborito mong anime ay kinukwento ng malinaw sa Tagalog.